God. Aday dayaw ti Apo. Purihin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sa oras na ito ay tutuloy natin ang ating pag-aaral. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, ngunit lagi kong sinasabi, kung hindi man ay sa tulong ng Panginoon ay maayos ang. So, sa hindi pagtatagal ay dumulog na tayo sa Panginoon. 8:47 na eh. Kaya pray na tayo mga kapatid. Simulan natin ang ating pag-aaral. So, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Sa ating lahat ang kapayapaan at biyaya. So, let us pray mga kapatid. Samahan niyo ako manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Diyos na kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, salamat sa lahat ng kabutihan mo. Sa biyaya mo at habag, Panginoon, sa iyong kagandahan. Lord, tulungan mo kami. Nawa lagi naming makita, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan at pag-ibig sa amin upang anuman ang gawin ng kaaway, mananatili kami sa iyo, Diyos. Naman. Lord, sa gabing ito, naway mapaluguran ka, Panginoon, ng bawat isa sa aming pagkakatipon. Online ay ikaw nawa ay may taas, Panginoon, at mapasaya ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Lord, na sa gabing ito, Panginoon, ay mayroon pa rin panahon at pagkakataon na mag-aaral sa iyong mga salita. Kaya Diyos, tulungan mo po kami sapagkat sa sarili po namin ay wala po kami magagawa. Kaya dalangin ko ang kaliwanagang nagmumula sa iyong karunungan, kaalaman at kaunawaan. Igawad mo sa lahat ng may pakinig, at makikinig ng aming aralin. Lord, samahan mo rin kami, Panginoong Diyos, ang iyong banal na Espiritu, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, sapagkat ang iyong Espiritu lamang ang makakapagpaliwanag ng salita mo. Lukuban mo rin kami ng iyong banal na dugo na siyang magpoproteksyon sa amin, Panginoon, upang manatili kami, Panginoong Diyos, sa atmosphere ng pag-aaral, maging matagumpay, Panginoon, ang aming pagkakatipon sa gabi. Salamat, Panginoong Diyos. Umaasa kami sa tagumpay na nagmumula sa iyo at habang nagtuturang yung lingkod ay dalangin ko, you drop thoughts, Lord. Kaloob ka ng kaalaman, Panginoon, sa bawat makikinig na nagmumula sa iyo.
sapagkat binibigyan laya ka namin, Diyos, na nakikipag-usap. Salamat sa gabi ito. As we give you all the glory, Lord, we honor you, we praise you. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, pagbati sa ating lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Okay, so sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, on our Tuesday Mana, ay itutuloy po natin itong trial of our faith. Ang 10 na, mga kapatid. So, I'm planning next Tuesday ulit. Tuloy natin. Makabawi man lang. Okay. So, ngayong gabi ay December 5, ika-10 session natin. Tatalakay sa trial of our faith. Na tunay nga, mayroon talagang pagsusubok. At maraming dumadanas nito, mga kapatid. Dito lang sa amin, marami. Kaya, buti marapatin natin aralin at pag-aralan ng mga bagay na ito na siyang makakatulong sa atin. So, ang teksto natin ay nasa 1 Peter. Okay. 1 Peter chapter 1, verses 3 hanggang 7. So, ganito ang pagkakabasa, mga kapatid. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, that fades not away, reserved in heaven for you. Kaya maganda talaga maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. So, sa mga huling panahon, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, mayroong panahon, mga kapatid, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Mayroong panahon talaga. Okay, mayroon talagang nakatalagang panahon. Sa lahat ng bagay, sabi nga ng Bible is, in everything there is a season. So may panahon din na kasaganahan, mayroon din panahon ng pagsusubok. That the trial of your faith. Okay. So itong nagsasalita na si Apostol Pedro ay naiintindihan niya yung sinasabi niya na ang pananampalataya ay daraan sa pagsubok dahil sila mismo, mga kapatid, ay dumanas nito. Okay, tuloy natin. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, inuulit ko na kung gaano kahalaga ang pagtatalakay ng pagsusubok ng pananampalataya is maiwasan nating maging judgmental sa kapwa nating mananampalataya na kapag may problema, hindi natin masasabi na ay si ganito yan, siguro mayroong kasalanan yan kaya ganyan ang nangyayari sa buhay niya. So maiiwasan natin yun, mga kapatid. At maiiwasan din natin mag-isip na pag dumating tayo sa mga pagsusubok, maiwasan din natin isipin na pinabayaan na yata ako ng Diyos. Hindi na ako mahal ng Diyos. Yun yung mga gustong isipin natin na ang kaaway. Yan ang gusto niya. Hindi
ka na mahal ng Panginoon. So, on our lesson, avoidan natin ito mga kapatid, na maiisip, no? Na pag may pagsubok tayo, nakalimutan na ako ng Diyos, hindi na ako mahal ng Diyos. Okay? At maiwasan nating mag-judge sa mga kapwa natin mananampalataya. Okay? Pag may nakita tayong dumaraan sa circumstansya na ayaw natin mga kapatid. Okay? Hindi natin masasabi na, ikaw kasi siguro ganito ka, ganyan ka, ganyan. So, maiwasan natin. So, pero hindi rin lahat ng masasamang nangyayari sa atin ay dahil pagsubok. Dahil yan minsan sa correction. Okay? Dahil sa mundong ito ay may mga bagay na dapat naunawaan natin yung nangyayari. Okay? Most na nangyayari dito sa mundo, mga kapatid, ang naghahari talaga, kalooban ng Diyos, number one. Kalooban ng Diyos. Pero marami ding nangyayari sa mundong ito ay ang resulta ng pagsuway o meron tayong term na ginagamit na consequences. Consequence. So, hindi porket nagawa mo ay kalooban na ng Diyos. Pinapahintulutan niya, pero merong consequences, mga kapatid. Okay? Yung kagustuhan natin, pinagpipilitan din natin minsan. Pero meron at merong consequence. Ngunit ang maghahari talaga na nangyayari dito sa mundong ito ay ang kalooban ng Diyos. Maghahari yan. Yung gusto mo, magagawa mo pa yan ng mga 10 taon, 5 taon, yung plano mong sarili mo lang, magagawa mo yan. Magagawa mo yan. Pero may hangganan. Kaya nga mas maganda tayong mag-dwell sa kalooban ng Diyos dahil secured tayo pag sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kayang langang itago at maluwalhati pa ang Diyos sa kalooban niya. Kaya pag merong nangyayari ding hindi maganda sa atin, hindi lamang ito trial ng Panginoon. Mga kapatid? Marahil correction dahil may pinagpipilitan tayong gusto natin. Okay. Ngunit, hindi naman yun ang topiko natin. Pinag-aaralan natin dito ay trial of our faith. Okay, so, pag meron tayong kapatid na dumaranas ng hindi maganda, damayan natin, baka may pagsubok siya. Ganoon. Hindi yung, yan, makasalanan kasi yan. Ako yan, ay mga sinusumpa na yan ng Diyos. Dapat wag ganun, mga kapatid, no? Wag ganun. Okay, so merong pagsubok sa mga taong may pananampalataya. Tandaan natin. Nung wala kang pananampalataya, may pagsubok pa rin. So, lalo ngayon, mga kapatid, na meron tayong pananampalataya. Okay? Sinusubok talaga yan. So, napag-usapan natin ang mga ilang karakter sa Biblia. At nung nakaraan, si Daniel, mga kapatid, ang ating subject. No? Ang tauhan na nagamit natin ni si Daniel. Na habang binabawal tao, amen, ay lalo naman niyang ginagawa yung nakasanayan niyang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, dapat tayong magkaroon ng patuloy na paglilingkod dahil para makasanayan natin. Kaya pag ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi regular, hindi ka na sanay. Pag dumating ang pagsubok, hindi mo na na-exercise yung dati mong ginagawa. Kaya nga, totoo yung sinasabi ng Biblia na huwag magpaliban. Okay? Huwag nating ipagliban ang pagkakatipon. Dahil pag nasanay ka rin naman na alternate ang pag-aten mo sa Panginoon, pag may pagsubok ka, baka lalo kang ma-down dahil hindi ka sanay sa talagang tumakbo sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Bible is, the name of the Lord is a strong tower. They that go to Zion, come forth from strength to strength. Lumalakas po tayo spiritually sa pagkakatipon. Kaya habang binabawalan si Daniel that time,
ay lalo niyang pinupursigi ang pananampalataya dahil alam niya na mayroong mas magagawa ang Diyos at makakatulong sa Kanya higit pa sa lahat. Kaya dapat alam natin yan. Amen. Na alam dapat natin na mayroong magagawa ang Diyos sa buhay natin na higit sa magagawa ng iba. Kaya kahit ilagay siya sa yungib ng mga leon, nakita natin yung kanyang allegiance, yung devotion niya sa Panginoon. Mas pipiliin niya na mahulog na lang siya sa yungib ng mga leon kaysa, wala namang nangyari sa kanya. Okay? Na-please niya yung mga tao pero hindi niya na-please yung Diyos. Kaya, ang nangyari mga kapatid, nakita natin na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yan, doon din natin nakita yung kapangyarihan ng panalangin. Okay? Kaya dito, yun ang foundation mga kapatid. Kaya nung naalala ko nung doon pa tayo gabi sa Daya, nakikiatin ka ba noon? Naalala mo noon? Alas 5, nagpipray tayo doon hanggang alas 6. Gabi. Ang foundation ng church, naisilang ang church sa prayer. Ay hindi pwedeng walang prayer ang church, mga kapatid. Dito sinasabi ko huwag niyo sabihing membro kayo ng Santa Cruz pag hindi kayo nakakapag-pray. Talagang hindi bababa sa 30 minutes, sa 40 minutes. Lalo na yung mga leaders dito, hindi pwedeng pitik-pitik ang prayer. Kailangan talaga marubdob, mga kapatid. Okay? Praying in the Holy Ghost. Dapat. Kailangan natin yan dahil may pangangailangan ka man o wala, magdeposito tayo sa Panginoon. Okay? Lagi tayong magpalakas. Hindi yung para tayong hindi mananampalataya na tatawag lang sa Diyos pag may problema. Ganon din naman sila sa labas yung mga hindi nagsisimba. Mga walang relasyon sa Panginoon. Dapat hindi tayo ganon. Dapat kahit walang problema, mga kapatid, yung connection natin sa Panginoon dapat ay matibay. Okay? Amen. Nakita natin hindi pinabayaan ng Panginoon si Daniel. At nung ang hinulog doon, yung mga hindi nananalangin sa Diyos, mga kapatid, sabi ng Biblia ay hindi nakarating pa sa lupa Yung mga katawan nila talagang naubos na ng leon. At ang leon doon ay sumisimbolo rin sa kaaway, ay Satanas. Na sabi din ni Pedro, mga kapatid, Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya ang mga leon, when they attack the pack, mga kapatid, or any flock, hindi nila kukunin yung malakas. Siyempre, para hindi sila mahirapan, ang kukunin nila yung nasa likod lagi. Yung mga mahina, yung may sakit. Kaya kailangan, mga kapatid, lagi tayong magpalakas sa Panginoon, mga kapatid. Dahil kahit leon din, yung leon, manood kayo ng National Geographic. Kahit malakas yung leon, kapag inatake niya yung mga leader ng pack, naku po, mga kapatid, minsan namamatay din sila So, ganon. Kaya ang kaaway ay ganon. Ang aatakihin niya yung mga hindi nakikinig, mga wala sa puso ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil mas madali Mas madaling lukuhin, mga kapatid. Okay? Mas madaling linlangin, pero yung mga taong malalim sa salita ng Panginoon, okay, at talagang regular ang komunikasyon nila sa Diyos, ay mahirap yan dayain ng kaaway, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Encourage you, mga kapatid. Masarap po maglingkod sa ating Panginoon. Okay? At ngayon itutuloy natin, mga kapatid, sa ating pangsampung pagtatalakay nitong trial of our faith. Dito pa rin tayo sa book of Daniel. Okay? Book of Daniel. At palagay ko dito medyo mahihiya tayo Dahil makikita natin pag tinignan natin sila at tinignan natin yung sarili natin, parang nakakaya. Pero ang maganda doon ay maitutulak tayo para lalo pa nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos.
Na tunay nga na sa Biblia, kapag may mga dakilang pananampalataya na nagagawa ng mga tao doon, ay niloob ng Diyos na maisulat yun at mabasa at maunawaan natin upang tayo din ay mag-adjust ng pananampalataya. Okay? Na hindi masasayang ang ating paniniwala kung tatayo tayo ng matibay sa ating pananampalataya. Okay, so sa hindi pagtatagal, dito tayo sa Book of Daniel, chapter number 3. Okay. Ang hari that time, ang naghahari noon ay Medo at Persia nung yung chapter 6, mga kapatid, yung si Daniel. Pero dito, ang sumakop, mga kapatid, sa Jerusalem, lalong-lalo na sa Kingdom of Judah, ay ang Babylon. Ang Babylon. Kaya dito, ang hari dito ay hindi na si Darius, hindi si Darius, kung hindi si Nebuchadnezzar. Pag Tagalog, ang hirap basahin ng pangalan. Nabucodonosor. Yung pangalan. Kaya mag-English na lang muna tayo, no? Para mas medyo madali. So, itong whole chapter ng Daniel chapter 3, dito tayo, mga kapatid, magpo-focus. At makikita natin na tunay nga na ang taong may pananampalataya ay darating at daraan sa lakbayin, mga kapatid, at panahon ng pagsusubok. Okay? Ngunit huwag kayo matakot dahil hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. So, laktaw-laktawan natin, no? Para hindi kayo ma-offend. Okay, so si Nebuchadnezzar, ang hari, that time, at sa verse 1, ay gumawa siya ng isang imahe. Image of gold, mga kapatid. Okay? At ito ay napakalaki, mga kapatid, with a height of 60 cubits. At yung lapad niya ay 6 cubits. At ito ay inilagay, mga kapatid, sa plain of Dura in the province of Babylon. Okay. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes. Naalala ninyo, mga kapatid, yung kay Daniel, hindi talaga si Darius yung may idea na na parusahan si Daniel, kung hindi yung mga insecure na kasama ni Daniel sa leadership. Okay? Gumawa sila ng batas para lang masukol, para lang mapahiya at mapahamak si Daniel. Kaya kahit hindi maayos yung batas, bumuo sila ng batas para lang kay Daniel, mga kapatid. Okay? So, mahina pa rin yun dahil hindi talaga pinlano ni Darius dahil ang puso niya ay kay Daniel din. Pero this time, mga kapatid, si Nebuchadnezzar ang may idea, hari mismo. O kaya ito, medyo matigas-tigas talaga ito, mga kapatid. Dahil doon sa gawa ng mga princess, ay parang mahina yon, mga kapatid. Kaya hindi natakot si Daniel eh. Pero this time, sa panahon nila, gumawa itong hari mismo. Ang pinagmulan ay hari. Kaya, compared sa batas na ginawa kay Daniel sa chapter 6, mas mahina yon. Dahil ito mismo yung hari ang nakaisip na gagawa doon ng malaking image of gold at kailangan na yun ay sambahin. Kaya pinatawag niya lahat. Okay? So, from the king ay impluwensyahan niya pababa para po, mga kapatid, ma-establish itong isang decree nila or batas. So, nung tinawag pati mga governors, mga captains and judges,
the treasurers, the counselors, sheriffs, and the rulers. So parang buong gabinete, mga kapatid. Rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes and governors and captains and judges and treasurers and counselors and sheriffs and all the rulers of provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, sabi dito, to you it is commanded, okay, O people, nations, and languages. Sa inyo, mga tao, mga nasyon, at iba't ibang lingwahe, that at the time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, yea, fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set. So, ang batas na ito, mga kapatid, ay gustong i-convert ni King Nebuchadnezzar lahat ng mga tao. Okay? Unlike doon sa, napag-aralan natin last, mga kapatid, yung part 9 ay, yung batas ay ginawa lang para kay Daniel. Yan. Kaya lahat ng galit sa inyo, meron silang dahilan na magagalit sila sa inyo. Lahat ay offense. Yan. Ganun yan. Nag-uusap-usap sila, gumawa lang ng batas para lang kay Daniel. Dahil nakikita nila, laging nananalangin na ito, kailangan para masukol siya, mahuli siya. Ibawal natin. Sa loob ng 1 buwan, walang tatawag sa Diyos. Okay? Para lang talagang mapahirapan siya. Okay? Not unlike this one, ang target ni Nebuchadnezzar ay conversion. Ma-convert lahat ng mga tao sa iba't ibang pagtawag nila sa Diyos, iba't ibang pagsasamba nila. Dito lang sa Pilipinas, marami ng klase, mga kapatid, na ang gusto niya, magiging isa na lang ang pagsamba, mga kapatid. At lahat ay sasamba doon sa ginawa niyang imahe, mga kapatid. Okay? From the king ito, sa hari. At ang nakakalungkot ay ito, and whoso falleth not down and worships shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. So kung mayroong masumpungan na marinig yung signal, ayan, yung anumang instrumento, okay, patungkol sa musika, pag tumunog yan, kailangan kayong sumamba. Mayroon ba kayong naaalala, mga kapatid? Nung bata ako, okay, yung sa sinisimbahan natin dati, sa malaking simbahan, meron, di ba? Tang, 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 tang. Pag tumunog na yun, narinig natin, punta na tayo sa kapilya at sisimba na. Ganon din ito, mga kapatid. Doon sa pinupuntahan natin noon, marami pang imahe doon. So, kapag wala ka talagang alam sa Biblia, wala ka talagang guidance ng Panginoon, hindi mo alam na parang ganito yung nangyayari. At nakakalungkot, marami pa rin mga tao kailangan mapalaya sa ganoong paniniwala. Okay? At kapag hindi tayo, pag masumpungan na hindi ka yuyuko, hindi ka sasamba, ay may parusa na ilalagay ka sa pugon. Ayan, that time. Okay? Therefore, at that time, when all the people heard the sound of cornet, ay, nasampulan na, mga kapatid, may sample. Flute, harp, sackbut, psaltery, and all the kinds of music, all the people and nations and languages fell down and worship, and
and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set. Ito ang mga kapatid. Alam niyo isang nakakapanghila sa mga member ng church. Isang nakakapangdaya. Kapag ginagawa na ng lahat, akala natin tama. Hindi porket pag ginagawa ng lahat, tama na yun mga kapatid. Dahil ditong time na ito mga kapatid, talagang majority ng mga tao. Kaya nga pag kanwari sa bahay ninyo, kanwari 10 kayo, o kaya 5 na lang, ayan, 5 kayo sa bahay ninyo. Ikaw lang yung hindi, mahihila ka talaga, pipilitin ka lang. Ako anak, sumamba na tayo. Hirap nun. Talagang mahihila ka eh. Dahil marami sila, nanay mo, tatay mo, kung may anak ka pa, may asawa ka pa. Ang hirap nun, mga kapatid. Ang hirap. Dahil halos lahat talaga ginagawa. Kaya nga, huwag tayong tatayo sa ganun, mga kapatid. Porkit ginagawa ng lahat, yun ang tama. Hindi, mga kapatid. Dito po tayo sa Biblia. Mga kapatid, kung ano ang pagtuturo ng Panginoon. Through the Word of God, ay doon tayo tumayo. Okay? Mga kapatid. Ang nakakalungkot, marami. Okay sana kung kukunti. Kung kukunti lang sana yung sumasamba, medyo lalakas yung loob mo na, di bahala na kayo dyan. At least marami kami. Di ba? Mas maganda sana, na at ang sumamba ay mga 5 lang. Hindi eh. Mga kapatid, hindi. Tunay ngang maganda sana kung ganun dahil at least marami kayo na hindi sumamba. Pero kabaligtaran dahil mas marami. Takot nga eh. Dala ng takot, mas marami ang sumamba. Kaya nga, mga kapatid, pag ang takot natin sa Diyos lang, wala ka ng ibang katatakutan. Pag sa Diyos lang. Kaya kapag hindi ka sa Diyos natatakot, marami kang katatakutan. Okay. Kaya nung narinig nila yung batas, natakot sila. Pero how about, mga kapatid, sa Diyos? Na naghahanap, sabi ng Bible, He is seeking such to worship Him in spirit and in truth. Kaya hindi pwedeng mawala din sa church. Dito sabi ko, prayer, mahalaga. Di ba? Chapter 6, pinag-aralan. Dito rin, hindi pwede din dito yun, mga kapatid. Hindi pwede. Kailangan worship. Mahalaga yun. Hinahanap ng Diyos yan. Worship, di pwedeng mawala yan. Okay? Pwedeng mawala. Worship in song, praising in songs, mga kapatid. Worship in giving, worship in hearing the Word of God. Because when I preach, I worship. Kaya ayaw ko na dito sa amin, pag nangangaral ako, pinapanood lang ako, mga kapatid. Hindi. Dahil when you listen, you need to worship. Because when I preach, I worship. Talagang kahit may sakit ako, mga kapatid, I worship. I give all my best, mga kapatid. Iyon yung hinahanap ng Diyos. Okay? So magandang sanayin natin yun, mga kapatid. At dito, maraming taong naka-violate. Nakasunod sila kay Nebuchadnezzar, pero mas maraming naka-violate sa paraan na gusto ng Panginoon. Mga kapatid. Yun yung nakakalungkot. Okay? Ngunit, nung nangyari na itong patakaran at batas na ito, merong interruption, mga kapatid. At mayroong nagsumbong kay Nebuchadnezzar, mga Chaldeans. Ang sabi sa kanya, mayroong mga Hudyo,
itong tatlong Hudyo. Okay. Kaya itong karakter na pag-uusapan natin ngayong gabi ay mga kaibigan ni Daniel. Okay. Kilala na sila ay tinatawag na 3 Hebrew children. So, mga bata ba sila? Hindi sila mga bata. Mga anak sila ng mga Hebreo, kaya children. Ayun din. Kahit matanda ka na, anak ka ng magulang. Hindi sila mga bata, pero talagang anak sila ng mga Hudyo na mananampalataya. So, itong sinabi kay Nebuchadnezzar, sabi niya, they speak and said unto King Nebuchadnezzar, O King, live forever. Thou, O King, has made a decree. Pinaalala pa nila kay Nebuchadnezzar yung ginawa ni Nebuchadnezzar na decree. Every man that shall hear the sound of the cornet flute, yung mga instrument, ay sasamba. Okay? Pinaalala nila. Diba, ang ginawa mong ganito? Sasamba dapat mga tao pag narinig ito. At kung hindi, gusto nilang malaman kung totoo talaga yung parusa eh. Okay? Dahil kung siguro hindi totoo yung parusa, sasamahan na nila yung 3 Hebrew children. Marahil, mga kapatid, ina-attorney ko na lang sila, no? Ina-attorney ko na lang. Mahirap mag-isip ng negatibo eh. Ina-attorney na lang natin na gusto nilang malaman kung may parusa ba o wala. Ganun na lang. Upang kung wala, hindi na rin sila sasamba. Okay? Dahil sabi nila sa verse 12, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regard thee. They serve not thy gods. O, iba nang usapin ito, ano? Nor worship the golden image which thou hast set up. So, mayroong matigas ang ulo dito. Mismo sa lugar natin, sa Babylon. Kung saan ka nag-aari. Okay, na hindi kinikilala yung Diyos mo na Diyos nila. Hindi nila kinikilala. Hindi sumasamba kung sa larawan. Tingnan ninyo mga kapatid. Verse 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid. Ito rin naman ang mahirap, no? Pag madali tayong naniniwala, na sasabi-sabi. Okay. Mahirap din yan, no? Okay, dito naman sa mga kapatiran, kilala nila ako dito. Hindi tayo basta-basta naman naniniwala, mga kapatid. Mahirap, no? Pag ikaw kasi madali kang naniniwala, kawawa ka. Okay, paniwalaan na lang natin yung salita ng Panginoon. Dali mong maniwala sa chismis. Salita ng kung sino-sino. Di dapat doon ka sa pangangaral maniwala lalo. Ano, mga kapatid? Ayan, salita ng Panginoon. Dahil mahirap, madali tayong mapaniwala sa ibang bagay. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, yung iba, kinukontra pa natin. No? Huwag ganon, mga kapatid. No? So, hindi rin maganda, no? Yung ganon. So, they brought these men before the king. Dinala nila. Kaya, mabuti na lang, nagtanong din itong si Nebuchadnezzar dahil ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay makikitaan ng ng maayos na pamumuhay. Okay? Siyempre, wala namang bisyo, hindi naman pasaway yan sa kanto, hindi tambay, mga kapatid. Ganun ang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya, siyempre, hindi rin basta-basta na sila ay bigla mo na lang hahatulan. So, Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true? Gusto niyang i-confirm from the horse's mouth. Mismo sa bibig. Itong tatlo, mga kapatid. O Shadrach, Meshach, and Abednego, you don't serve my gods, nor worship the golden image which I have set up. Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet and the instruments.
Pag hindi nyo, pag narinig ninyo at di kayo sumamba, sabi niya, yung oras din yun, sabi niya sa verse 15, ay ihuhulog kayo sa pugon. At ang sabi ng hari, mga kapatid, pakinggan niyo ito. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Sinong Diyos ang pwede kayong iligtas sa aking mga kamay? Mga kapatid, mayroong Diyos na pwede tayong iligtas sa mga kamay ng sino mang tao, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Then 16, mga kapatid, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Hindi kami magpapaligoy-ligoy, Haring Nebuchadnezzar, sabi nila. Okay? If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Dapat ganyan ang pananampalataya natin, mga kapatid. Katibay. Grabe. Grabe, mga kapatid. Hindi matatanggihan ng Diyos yung mga taong tatayo sa pananampalataya. Mamaya, malalaman ninyo, mga kapatid. Dapat ang pananampalataya natin, huwag gaganon-ganon. Dapat talagang sa magandang panahon at sa hindi magandang panahon, dapat nakatayo ang ating pananampalataya na matibay. Hindi matatanggihan ng Diyos yan. Maniwala kayo sa akin. O kahabagan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ha? Hindi kami mag-iingat. Wala nang paligoy-ligoy pa o hari. Na ang Diyos na pinaglilingkuran namin, dapat kilala mo yung Diyos mo. Yung mga taong hindi nagpapatuloy, yung mga hindi nila kilala yung Diyos nila. Akala nila hindi sila matulungan ng Panginoon. Akala nila hindi alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay nila. Kaya hindi sila nagpapatuloy ng maayos. Pero pag kilala mo ang Diyos mo, ayan, ang napakahalaga, mga kapatid. Sabi nga ni Daniel, they that know their God shall do exploits. Napakahalaga na kilala natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kilala nila, hindi lang siya Diyos na naghihintay ng pagpupuri mo. Hindi lang siya Diyos na naghihintay ng pagsamba mo at panalangin mo. Siya rin ay Diyos, mga kapatid, na kaya kang iligtas at tulungan sa lahat ng pagkakataon. Kaya huwag na nating paglaruan ng ating paniniwala, mga kapatid. Hindi na ito ang tamang panahon. Sa dami ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, dapat matigas na, matibay ng ating pananampalataya. Na alam natin kung sino po ang ating pinaglilingkuran. Napakahalaga niyan. Kaya hindi pwede na yung mga nagbabackslide, yung mga hindi nagpapatuloy. Hindi nila pwedeng sabihin kilala nila ang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos, mga kapatid. Hindi nila kilala ang Diyos. Dahil pag kilala mo ang Diyos, anuman ang iyong pinagdaraanan, kaya kang iligtas at tulungan ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Pasama ng pasama ang sanglibutan. Grabe, kahit may CCTV mismo, andyan ang patayan. Ganyan ang mga tao ngayon, mga kapatid. Pasama ng pasama, pero tayo dapat. Ingatan natin, palaguin natin, patibayin natin ating pananampalataya. Na dapat sa Diyos lamang tayo matakot at sa Diyos tayo umasa. Na siya'y makakatulong sa atin anuman ang ating kakaharapin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Yun ay statement of faith.
Sabi ng hari, paparusahan kayo, ihulog kayo sa pugon. Pag hindi kayo sumunod. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Ang pananampalataya, mga kapatid, nagsasalita. Ang pananampalataya ay nagsasalita. Sabi nung kanilang pananampalataya, O Hari, ililigtas kami ng Panginoon. O please lang, exercise nating magsalita. True, with a statement of faith, mga kapatid, that on every negativity, adverse circumstance, in any despondency, basta negatibo, mga kapatid, hayaan naman nating magsalita ang pananampalataya ng positibo, mga kapatid. Amen. Huwag tayong bibigay, huwag tayong magpapadala sa mga bagay na alam natin na hahadlang at mapapahiya ang Diyos natin kung hindi lumagay tayo sa lugar na kung saan, mga kapatid, may hayag ang kapurihan ng Panginoon. At sasabihin natin, hindi, may magagawa ang Diyos namin. Kapatid, makinig ka, may magagawa ang Diyos natin. Okay? May magagawa ang Diyos natin. Pero pakinggan niyo ito, mga kapatid. Itong susunod. Verse 18. Ito na ang talagang mga kapatid. Hindi sila matitiis ng Diyos kapag ganito tayo sa kanila. Tingnan nyo sila, hindi sila natiis ng Diyos. Sabi nila, sa verse 17, tutulungan kami ng Diyos. Sabi nila, that is a statement of faith. Pero verse 18, pansinin nyo ito. But if not, grabe. Yan ang tunay na pananampalataya. Ililigtas kami ng Diyos namin. E paano kung hindi? Mga kapatid, Diyos mo pa rin ba siya? Diyan na magkakaalaman. Dahil ang sabi nila, mga kapatid, kanina verse 17 ay statement of faith. Verse 18 is a statement of love. Okay? Dito, pag matindi ang pananampalataya mo, anumang bagyo, anumang pagsubok, kaya mo pa rin magsalita ng positibo. Pero pag-ibig na, mga kapatid, mahal mo talaga si Lord, kahit hindi niya ako iligtas, hindi ko pa rin magawang susunod at luluhod at sasamba sa ibang Diyos. Dahil kilala nila ang Panginoon, mga kapatid. He is a jealous God. Kaya kung mahal mo ang Panginoon kagaya nila, mga kapatid, hindi pa rin sila papayag na yung relasyon nila sa Diyos ay maibaling, na may isamba nila. Siloso ang Panginoon, kaya nga iisa lang ang Diyos. Pag tinanong kayo, bakit iisa lang ang Diyos? Kasi siloso ang Diyos, kaya hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Ang tunay na Diyos. Maraming Diyos-Diyosan. Pero ang tunay na Diyos, iisa dahil siloso siya, hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng Trinity, mga kapatid. Hindi po pwede yun. Siloso nga ang Diyos. Okay. Tulungan tayo ng pang-ibang topic na yun, mga kapatid. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set. Grabe. Yun ay talagang nagmamahalan na sila ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, pagtibayin natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Pero more than that, pagtibayin natin ang relasyon natin sa Diyos. O parang awa na ninyo, mga kapatid. Palalimin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Para hindi kayo aalis sa Kanya anuman ang mangyari. Okay? Yung iba nakatingin kasi, conforme kung maayos ang takbo ng gawain, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Pag ayaw namin yung nangyayari, hindi na ako magpatuloy. That means you don't have relationship.
Alam niyo yung mga pamilya, alam niyo yung mag-asawa? Ibig sabihin, hindi sila nagka-problema dahil mag-asawa pa rin sila. Hindi, napakaraming problema. At doon nasusubok ang kanilang relasyon. Okay? Doon nasusubok. Kaya nga, sabi nila, Lord, we have faith, but we want to prove you how we love you, Lord. Dahil siloso ka, ikaw ay Diyos na karelasyon namin, siloso ka. Hindi kami pwedeng sasamba sa iba, sabi mo. Dahil magsiselos ang Diyos sa kanila. Pag sumamba sila sa iba. Dapat mayroon tayong ganyang conviction, mga kapatid. Kaya ang mahirap nga, sa church, hindi tayo worshiper. Ay, nakakalungkot. You can worship something else pag gano'n. Pero pag malalim ang relasyon mo sa Diyos, mahal na mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, hindi ka papayag na sasamba ka sa iba kung hindi siya lang talaga ang sasambahin. Kaya nga sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami sasamba. Sinasabi mo na yan. Dahil dito, mga kapatid, they are now speaking through the language of love. Ang pananampalataya kasi, pag kailangan, umokay ang lahat. Ganyan ang pananampalataya. Pero ang pag-ibig, mga kapatid, Panginoon, kahit wala kaming church, kahit wala kaming kapilya, I will worship you. Kahit wala kaming musician na mga galing, we will worship you. Panginoon, kahit kulang mga ganito, ganyan, Lord, we will worship you. Lahat dapat, mga kapatid, the main object of our worship is no other than God. At kahit anong batas, kahit anong panggugulo, kahit anong distraction, mga kapatid, let us focus on God. That is worship. Mga kapatid. Grabe, kahit hindi sila iligtas ng Diyos, hindi sila sasamba. Kaya, tingnan niyo ang nangyari. Then was Nebuchadnezzar full of fury. Nagalit ng sobra, mga kapatid. Yung hari napahiya. And the form of his visage was changed against Shadrach. Nagbago ng tingin niya sa kanila. Okay, may favorite itong tatlo pero this time napahiya yung hari, mga kapatid. Napahiya. Pero okay lang yun. Shadrach, Meshach, at Abednego dahil hindi nyo napahiya yung tunay na hari, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, painitin yung pugon 7 times. Grabe. Kaya kumuha sila ng maraming gasol, mga kapatid, at gasolina. Basta pinainit nila, napahiya yung hari. Nagalit. Okay lang. Basta huwag mapahiya ang Diyos sa buhay. Pinainit ang pugon, mga kapatid. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi naman sila nagre-resist Hindi sila tumatanggi. Basta sabi nila, ano man ang mangyari, hindi kami sasamba. They have a made-up mind. They believe the Lord. They know whom they believe and they serve. And they love the Lord whom they serve. Kaya napakahalaga niyan. Kilala mo ang pinaglilingkuran mo at mahal mo yung pinaglilingkuran mong Diyos. Ay pag ganyan ka, wala nang makakapag-alis sa'yo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung kailangan nating ma-develop. Kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. And more than that, mahal na mahal mo yung Diyos na pinaglilingkuran. Okay? Ganyan itong these 3 Hebrew children, yan ang resulta ng mga bata o tao na naturuan simula nung bata. Dahil sa mga Hudyo, bata pa lang tinuturuan mula maliit hanggang paglaki. Kaya mag-ingat kayo kayong mga kapatiran, mga nanay at tatay na may anak. Sisingilin kayo ng Diyos. Tinuruan niya ba yung anak ninyo? Memory verse. Tinuruan niyo sila paano magbigay, paano mahalin ang gawain, mahalin ang Diyos. Tinuruan niyo ba sila, mga kapatid, na lalong ma-inlove sa paglilingkod sa Panginoon? Ito ang resulta.
Naturuan sila ng magulang nila. Hindi lamang dahil sa kanila ito, mga kapatid. Okay, ang pundasyon ng mga bata ay sa bahay, hindi sa church. Okay, sa bahay. Oh. Huwag nating ibibintang sa mga Sunday school teacher at kay pastor. Sa bahay yan. Kaya, yan ang dapat nating trabahuhin, mga anak natin. Okay? Na sila ay mailapit natin sa Panginoon. Ha? Gawin natin habang may lakas pa tayo, habang buhay pa rin both kayo ng anak ninyo. Gawin natin, magagawa natin. Dahil pag humarap sila sa pagsubok nila, hindi nyo na sila matutulungan. At kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi habang buhay, kasama ka ng anak mo. Okay? Hindi habang buhay. Kaya nga, yung mga anak ko, kahit hindi pa sila nakakaintindi, kahit maliliit pa sila, lagi ko silang binubulungan ng bersikulo. Sabi ng Panginoon, ang puso daw ay parang lupa eh. At ang salita ng Diyos ay binhi. Kaya kahit hindi nila naiintindihan, binubulungan ko yan. Lagi. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hanggang sa habang tumatanda sila, nadadagdagan na yon. Sinasabi kong bersikulo sa kanila, nami-memorize na rin nga nila. Nami-memorize. Itong mga batang ito, tumatayo sa iisang Diyos. Hindi, mga kapatid, pinagpalit ang pagsamba sa tunay na Diyos. Naturuan. 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 Kaya ako humahanga sa mga magulang. Ang mga anak ninyo ay aktibong nagpapagamit sa Panginoon. Naturuan. Okay? Salamat sa mga magulang. Hindi namin kukunin ng credit. Yan, hindi dahil kay pastor, dahil Sunday school. Sa inyo na lang, mga magulang. Okay? Meaning to say, mga kapatid, sa galit ng hari, pinainit niya yung pugon, nahulog sila sa pugon. Ayan, mga kapatid. Laktaw-laktawan natin yung iba. Baka inaantok na yung iba dyan. So, naihulog sila, mga kapatid. Sabi nga ng Bible kahit yung naghulog sa kanila ay namatay. Sa sobrang init. Siguro na-dehydrate. Okay. And these men were bound on their coats with their hosen. Pants, nakapants pa lang mga lalaki talaga. Yung hosen ay pants. Nakapants sila noon. Kaya magpants tayo mga lalaki. Their hats, their garments were cast into. Kung ano yung suot nila, hinulog sila ng ganon. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up siyad na damay pa, no? Yung naghulog sa kanila, ay namatay pa. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down. Pinahintulot ng Panginoon na mahulog. Sila sa pugon. Minsan, dumadanas tayo sa init ng pagsubok. Pinapahintulot minsan ng Panginoon para masubok tayo, mga kapatid. Kung gaano katibay ang pananampalataya natin at kung gaano natin siya kamahal. Hindi masusubok ang pananampalataya pag okay ang lahat. Hindi masusubok ang pag-ibig kung okay ang lahat. Naalala niyo yung sinabi ko bago ako nag-preach ng Sunday, mga kapatid. Napapatunayan mo yung pagmamahal sa iyo, mga kapatid, kung kaya kanyang patawarin. Dahil ang simbolo ng pag-ibig, Brother Gabi, dyan sa Brunei, tandaan ninyo. Hindi pag okay, pag binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng damit, yan ay mga part ng pagmamahal yan. Binigyan ka ng pera, kinukumusta ka, yan ay part ng pagmamahal. Pero ang totoo, kung gusto nyo makita ang pag-ibig, sa krus. Sa krus. That is the demonstration of the love of God. At ang sinabi doon ni Jesu Cristo, Father,
forgave them for they know not what they do. Ang dahilan ng krus ay kapatawaran ng kasalanan. Okay. At hindi masusubok ng Diyos kung mahal natin siya, kung okay ang lahat. Amen. Minsan patunayan naman natin sa Panginoon. Mahal natin siya kahit ganito. Ang pananampalataya pa rin natin ay intact kahit ganito. Okay, kahit ganyan, kahit ganyan. Pakita naman, Lord, mahal kita. Okay. So nahulog sila, mga kapatid. Pero nahulog sila sa pugon. Kung mamamatay man sila, ay taglay nilang pananampalataya at pinatunayan nila kung gaano nila kamahal ang Diyos. Dapat pag mamatay tayo, ganyan mga kapatid, taglay pa rin natin ang pananampalataya sa Diyos at mamamatay tayo na mahal pa rin natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. So nahulog sila sa pugon. And then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said, his counselors, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, okay, 3. Bakit tinatanong ni Nebuchadnezzar kung ilan yung hinulog dun sa pugon? Dahil lang sabi niya, he answered and said, lo, I see 4 men loose. Hindi nakatali, 4. Walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Mga kapatid, pagtatayo ka sa pananampalataya, ihahayag mong pag-ibig mo sa Diyos kahit anong mangyari, makikita mo, mga kapatid, na kaya kang samahan ng Diyos sa buhay mo na pinagdaraanan. O, purihin ng Panginoong Diyos. Ni-reveal ng Panginoon yung itsura niya, kung sino siya. Sabi ng Panginoon, this time, hindi ko kaya na nakaupo ako sa trono na meron doong mga 3 mga tao na hindi kinakahi ang pananampalataya at talagang hindi nila binitawan ng pagmamahal nila sa akin. Kapag makita ng Diyos ang pananampalataya natin at pagmamahal natin sa Kanya, mga kapatid, hindi siya satisfied na nakaupo sa trono. Pupuntahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang tulungan. Purihin ang Diyos. Oh, hallelujah. Ganyan ang Diyos natin. Hindi niya lang habol yung paglilingkod natin. Kagustuhan din niyang puntahan tayo sa ating mga kalagayan. Oh, napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos. Naalala niyo yung sinabi ko kanina? Gustong i-convert ni Nebuchadnezzar all people, all languages, all nations, na ang lahat ng tao ay sasamba doon sa ginawa niyang larawan. Gusto niyang i-convert lahat. Pero tingnan ninyo kung anong nangyari, kaya tumayo ka sa pananampalataya mo. Pagtibayin mo ang pag-ibig mo at relasyon mo sa Diyos. Tingnan mo ang nangyari, Imbis si Nebuchadnezzar ang mag-convert sa paniniwalang gusto niya. Tingnan ninyo yung nangyari, mga kapatid. Hallelujah, wala na tayong time. Bibilisan ko na. Then Nebuchadnezzar spake and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan ninyo. Siya yung na-convert, mga kapatid. Kaya kung gusto mong ma-convert yung mga mahal mo sa buhay na hindi mananampalataya, tumayo ka sa pananampalataya mo. Huwag mo lagi pa sa Diyos. Huwag mo lagi pa sa Diyos. Tumayo ka sa pananampalataya mo, ipakita mo na mahal mo ang Diyos. At sila mismo, maihahayag ang Diyos sa kanilang paningin. At yung Diyos na pinaglilingkuran mo, paglilingkuran na rin nila, mga kapatid. Who has sent His angel and delivered His servants that trusted in Him and have changed the king's word. Hallelujah, pinalitan na yung utos ng hari. And yielded their bodies
that they might not serve nor worship any God except their own God. Therefore, I make a decree. Tingnan ninyong nangyari. Tingnan ninyo ang nangyari. May kasama na silang mag-soul win, yung hari na mismo. That every people, sabi niya. Una, sabi niya, every people, every nations, every language must worship this golden image. Tingnan nyo, nung na-encounter ni Nebuchadnezzar yung Diyos ni Meshach, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi niya, I make a decree that every people, nation, language which speak anything amiss against the God of this Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Si Nebuchadnezzar mismong nagtetestify, mga kapatid. If we will stand in faith sa ating pagsubok, if we will express our love over adverse circumstance, amen, people will see our God. Hindi yung, may Diyos ako, may Diyos ako. Kung kahit gano'n ang bukang bibig mo lagi, kulang yun, kailangan makita ng mga tao na kahit anong mangyari, tumatayo ka sa pananampalataya mo, kahit hindi mo gusto yung nangyari, mahal na mahal mo pa rin ang Diyos, makikita nila yung Diyos natin, mga kapatid. At sasabihin nila, gusto ko yung Diyos mo. Gusto ko yung Diyos mo. Okay? At tingnan nyo nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Verse 30. Dito na tayo magtatapos. Then the king promoted. See? Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen. Kaya naman ang ating pagsubok, mga kapatid. Ayan, ito na ang pagkakataon, sabihin mo, na may ipakita ko sa iyo, Panginoon, ang aking pananampalataya. Ano man ang pagdaraanan natin, sabihin natin, Lord, ito na ang pagkakataon, may ipakita ko sa iyo, gaano kita kamahal. Kapag ganyan tayo sa Diyos, people will see our God. Amen. Yung mga taong hindi mananampalataya, makikita nila, sabihin, itong taong ito, may Diyos talaga ito. May Diyos talaga ito. And God will reveal Himself to them that indeed we have and we are serving sa totoong Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Magtagumpay tayo sa anong pagsubok. Sa tulong ng pananampalataya natin, salita ng Diyos, at ng pagmamahal, relasyon natin sa Panginoon. God bless you, mga kapatid. Yan ang ating palaguin. Huwag natin problemahin yung mga bagay na makakaapekto sa pananampalataya at pag-ibig natin sa Diyos. Yan ang pagtibayin natin, palaguin natin ang palaguin. Kailan din natin alam ang mangyayari. Mga kapatid. Pero kung ikaw ay laging handa, matibay ang panampalataya mo, ang pagmamahalan nyo ng Diyos ay talagang matibay din. And then, mapiplease natin ang Panginoon. Praise God. So, purihin ang Diyos. Glory to God. Amen. Magpatuloy tayo. Amen. Upang makita ng mga tao kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Sa kabila ng ating mga pagsubok. God bless you, mga kapatid. Sumatin ang biyaya, ang bendisyon ng Panginoon. Ang tulong ng Diyos. Tanggapin natin, mga kapatid, sa ating mga kapatid. Mag-pray tayo panandalian, mga kapatid. Samahan niyo ako, ibalik natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. Glory to your name, Lord God. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa gabi. Salamat, ikay nagpapakilala sa amin. We know whom we serve, Lord. And Lord Jesus, we know that you love us. How deep your love, Lord God.
the depth, the breadth, Lord God, napakalawak. Alam namin yung pagmamahal mo sa amin. Lord, beyond, Lord Jesus Christ, all those expression of your love to us, mahal ka din namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na manatili kami sa relasyon sa iyo, Lord. Tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na manatili sa relasyon sa iyo dahil, Lord, sigurado po, Lord God, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At ang mga taong wala pang relasyon, tulungan mo sila magkaroon ng relasyon sa iyo. Magpakilala ka, O Diyos. Because we cannot serve a God we don't know, Lord. Reveal yourself, Lord God. Maghari ka. Maghari ka sa iyo. Tulungan mong iyong mga anak. Lord Jesus Christ, may taas ka sa iyong mga buhay. Tulungan mong iyong mga anak sa kanilang mga pangailangan. You know our needs, Lord, I pray. Tulungan mo po kami. Nangangailangan ng kagalingan, financial blessing, material blessing. Para sa iyong gawain, Lord. Para sa iyong mga anak. Tulungan mo po sila. Mapagpala ang bawat isa. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Lagi kang mangusap, magbigay ng mensahe. At mapagpala ang aming mga buhay lagi sa mga pagpupo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. We give you praise. Thank you, Lord, for your word that will give us faith. Thank you for your love that compels us to love you, Lord, in remuneration. We love you. We praise you, Lord. We glorify you. We thank you so much. In Jesus' name, we pray all these things. Praise the name. Glory to God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Makita mo nawa ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At lalo pang tumibay ang iyong pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Amen. Ay may hayag ang kalwalhatian ng Diyos. Hallelujah. May ipakita natin ang pag-ibig natin sa God bless you, mga kapatid. Amen. Sumaatin ng biyaya at pagpapala. Purihin ang Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to our Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Praise be the name